So isang napakalaking hakbang nga po ang ginawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa mundo ng boxing. Matapos nitong maging opisyal na bahagi ng TBL o Team Boxing League at ng bagong San Diego franchise nito. Sa ilalim ng bagong kasunduan ay si Pacquiao at ang kanyang promotional company ay magkakaroon ng mahalagang papel sa liga bilang ambassador, co-owner at aktibong fighter sa mga susunod na taon. Simula po kasi taong 2027 ay sasali na si Pacquiao sa San Diego TJs, isang expansion team sa TBL. Bukod dyan ay magsisilbi rin si Pacquiao bilang team captain at muling lalaban sa ibabaw ng lona sa kakaibang team-based format ng nasabing liga. Para po sa mga hindi nakakaalam ay ang TBL ay may kakaibang format kumpara sa tradisyonal at nakasanayan natin sa boxing. Ito ay dahil sa halip na isang buong laban ay ang bawat event ng TBL ay binubuo ng maraming one-round fights mula sa iba't ibang weight divisions at pagsasama-samahin ang puntos upang matukoy kung sino ang panalong kupunan. Dahil po sa ganitong klaseng sistema ay mas nagiging posible na ngayon para kay Pacquiao na manatiling aktibo sa boxing sa kabila ng edad niyang 47 anyos dahil hindi niya nakakailanganin pag sumabak sa pangpatayan na 12-rounder fights. Inaasahan naman na makakakuha ng solidong suporta ang ating pambansang kamao sa kupunan nitong San Diego lalo pat malaki ang Filipino community sa lugar na ito. Sa kabuuhan ay ang naging pagpasok ni Pacquiao sa TBL ay hindi lamang patungkol sa pananatili niyang aktibo sa ibabaw ng lona at bagkus isang malaking hakbang din ito upang makatulong siya sa paghubog ng bagong direksyon ng professional boxing sa pamamagitan ng team-based competition. Masayang-masaya naman ang CEO ng TBL sa pagpasok ni Pacquiao sa liga nila dahil nagtiwala umano sa kanila ang isang boxing legend at isa sa pinakarespetadong atleta sa buong mundo kagaya kay Pacquiao. Para po sa mga hindi nakakaalam ay ang TBL po ang kauna-unahang boxing league sa Amerika na may team-based format, kung saan ang laban dito ay 24 rounds at 3 minuto bawat round, pero bawat round ay ibang fighter galing sa ibang dibisyon ng lalaban. Dahil sa sistemang ito kaya maipapagpatuloy pa rin ni Pacquiao ang paglaban sa boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa kabila nga po ng kaliwat kanang kasong isinampa kay Floyd Mayweather Jr. sa loob lamang ng linggong ito, ay may mga nagsasabing ang banyagang fans at mga kababayan ni Floyd na hindi raw totoong naghihirap si Mayweather kasi napakadami daw nitong naging investment kagaya ng mga milyones na relo nito at mga alahas. Kaya naman dahil dyan ay nag-research agad tayo. Subalit laking gulat nga po natin dahil ito agad ang bumulaga sa atin. Ayon mismo sa Miami New Times ay ang isang Miami jeweler na nagngangalang Aegis Jewelry ay kinasuhan din si Mayweather nitong nakalipas na buwan ng Pebrero lamang nang dahil sa may utang pa daw ito sa kanyang $1.4 million o 84 million pesos sa binili nitong 26 na relo at 15 gintong kwintas. Ayon sa demanda kay Floyd ay noong August nitong nakalipas na taon lamang ito binili ni Mayweather. Sa mga oras na ito ay nagsisimula ng kumalat ang usapan na medyo nagkakaproblema na si Floyd sa pera. Pero hindi ito pinaniwalaan ng Aegis Jewelry dahil loyal customer daw nila si Mayweather sa loob ng 17 taon. Kaya naman ang umutang daw ito ng 26 na relo at 15 gintong kwintas o kung tawagin ay gold chains ay hindi sila nag-atubili na ibigay lahat kay Mayweather. Pero dahil kalahating taon na ang lumipas at hindi pa rin nagbabayad si Floyd, kaya nagdesisyon na silang magsampa ng kaso. $300,000 pa lang daw ang nababayaran ni Mayweather, kung saan hinati daw ito ni Floyd sa 5 tseke simula Agosto hanggang Nobyembre. At ngayon ay may $1.4 million pa itong hindi nababayaran. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.